Mga hayop na nasa critical level na ang bilang sa wild. Ayun no, this one's around 2 to 3 kilograms lang. Sobrang liit. And yet, na-subject na siya dito sa ganitong klaseng abuse and pain and murder. Pag-release natin, hindi kagad siya gumalaw. Nag-play dead siya, no? Which is one of the instincts or behavior of a wild animal. Sa Pilipinas, maraming hayop ang nasa code critical na. Dalawang daan na hayop at halaman ang nauubos kada araw sa buong mundo. Dahil sa pagkasira ng gubat at paghuli sa kanila sa wild. Ang ilang hayop umabot na ang bilang sa critical level. Isang hari ang posibleng mawala sa kanyang trono. Ang Philippine Eagle. May lawak na 11,000 ektarya ng gubat ang kanyang nasasakupan. Sa bahaging ito ng gubat, nakatira ang kanyang anak. Yung call na yun, they believe na yung call ng chick ng mga Philippine Eagles to call for their mom kasi nagugutom na sila. Kada 2 taon lang pwedeng magkaanak ang Philippine Eagle. Pagsapit niya ng 4 hanggang 5 buwang gulang, handa na siyang lumipad sa unang pagkakataon. Hindi pa man siya tuluyang nakakalipad, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Nasawi ang isang batang Philippine Eagle sa Compostela sa Davao de Oro matapos umanong barilin ng improvised marble gun. Isang Philippine Eagle ang na-rescue sa Compostela Valley. Siya si Mangayon. Lalaki at nakitang may tama ng holen sa pakpak. Sinubukan pa nila itong gamutin, pero kinagabihan, namatay din si Mangayon. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nasa 400 pairs na lang silang natitira sa wild. Sa dami ng banta sa buhay ng mga Philippine Eagle, mahihirapan na sila makawala sa critical level. Kapag malapit nang maubos ang bilang ng isang hayop sa wild, tinatawag siyang critically endangered. Sa Pilipinas, maraming hayop ang nasa code critical na. Ang Visayan spotted deer o lagsaw, tinatayang nasa 700 na lang ang bilang sa wild. Ang sinasabing dahilan ng pagbagsak ng bilang nila, ang pagkaubos ng gubat na kanilang tirahan at ang paghuli sa kanila para kainin. Sa isang pasilidad sa Negros, sinusubukan silang paramihin.
napalad akong makatulong sa regular check-up sa mga critically endangered na usa. Hindi natin kailangan gamitan to ng tranquilizer kasi sobrang lang yung procedure natin, sobrang bilis lang, huliin lang sila tapos ililipat sa nearby enclosure. Okay. Game. Game. Safety, the legs. Transfer na. Okay, transfer. Sige. Sa tubig kasi ang init ng katawan niya. Soak lang. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. See. Kita mo, yung pag-release natin, hindi kagad siya gumalaw. Nag-play dead siya, no? Which is one of the instincts or behavior of a wild animal na magpapatay-patayan siya. Pero nung nakita niya, safe na, tumakbo na kagad. Wow, that was scary. Huh? Kasi high-strung ito mga animals nito. We're down with one more to go. Galing niya na yung net. I-ano niyo muna. Itubag mo. Let's go. So, meron tayong isang procedure na gagawin dito, yung ear tagging, ano? Ito yung form of identification para malaman natin kung kanino siya magulang, pang ilang generations na. Yun! It's good? Okay. So, mabilis lang. So, sobrang cute ng mga deer na ito na, everybody in this organization wish that someday they'll be released back into the wild. Sa takot na mahuli at mapatay, bihirang magpakita sa tao ang mga lagsaw. Pero noong 2019, may bumisita sa isang bahay sa Negros Occidental. Para itong may hinahanap sa labas ng bahay. Mula noon, lagi na siyang dumadalaw sa lugar. May mga pagkakataon pa nga na sumasama ang lagsaw sa mga kambing. Yung usa na yan, dati, sa kanila na itong natirahan. Wala pa kayo, nandito na yan sila. Kaya sabi nila, ang gawin sa usa ay alisin. Hindi pwede kasi sa kanila itong tirahan na to itong na area. Ang ilan sa mga lagsaw dito handa nang bumalik sa wild. Ang problema, wala nang sapat na lugar kung saan sila pwedeng pakawalan. Yung process of reintroducing sa mga species, dapat may mga pag-aaral. Hindi lang siya about doon sa population count, ano yung number, ano yung area, ano yung sitwasyon, may threat ba doon. So all of this information, kailangan to consider for this one. Hanggang hindi dumarami ang bilang ng mga lagsaw sa wild, mananatili silang nasa code critical. Nililibot ng pangolin o balintong na ito ang gubat para maghanap ng makakain. Nang makaramdam ng papalapit na banta, bigla siyang nag-alabola. Ang mala-armor nilang kaliskis pag sinabayan ng mabilis na pagbalintong, epektibong paraan ng mga pangolin para makatakas sa kaaway. Pero ang mga kaliskis na ito rin ang dahilan kung bakit sila nasa code critical. Sa Valenzuela City, nagulat ang mga tao dahil unang beses nila makakita ng pangolin. Kaya, tinagay muna nila ito sa banyo.
Ang nasabing pangolin ay ginamot agad at dinala sa Biodiversity Management Bureau. Posibleng biktima siya ng poaching at illegal wildlife trade. Ito ang ebidensya kung bakit critically endangered na ang mga pangolin. Sako-sakong kaliskis ng pangolin na aabot sa halos 1,000 kilos ang na-confiscate mula sa poachers. Ang 1 kilo ng kaliskis ay nanggagaling daw sa 10 pangolin. Kung buhay ang nadatnan ni Doc Nielsen sa Valenzuela, iba naman ang bumungad sa akin sa Biodiversity Management Bureau o BMB. Ito pa na yung mga pangolin natin. So for them to get the scales, kailangan nilang tuklapin to isa-isa. Itong mga kaliskis na ito, if they're still alive, they will die out of pain. Ayun no, ang lalaki ng iba. Look at this, a container full of pangolin. Palagay dito sa loob. Look at this, oh. Oh my God. Wow, so heavy, so huge. Itong mga pangolins na ito, na-confiscate nila, wala na scales. Pero nakatabi pa rin yung kanilang laman, just like this. Siguro, para naman ibenta yung karne. This one's around 2 to 3 kilograms lang. Sobrang liit. And yet, na-subject na siya dito sa ganitong klaseng abuse and pain and murder. Kadalasan, namamatay o patay na ang mga pangolin na nako-confiscate. Kaya matindi ang pagbabantay ng mga otoridad tulad ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD pagdating sa poaching ng pangolin. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ilang pangolin ang nabubuhay pa sa natural nilang tirahan. Kahit mga hayop na lumilipad at di maaabot, walang takas. Pagsikat ng araw, mula sa isla na ito, tatawid ang mga katala para maghanap ng almusal. Wala pa. Medyo tanghali daw ang mga katala ngayon, ano? Or medyo madalang silang tumawid ng mainland dahil breeding season. Nang biglang, ayun oh! woohoo! Nasa 600 hanggang mahigit 1,000 na lang ang bilang ng mga katala sa wild. Marami sa kanila nuhuli para gawing pet. Para masagip, merong pasilidad na pinaparami ang mga katala. Isa ang Katala Foundation sa nagmo-monitor ng kanilang bilang sa wild. Pero hindi lahat ng hayop na nabibilang sa code critical ay nababantayan. Tulad na lang ng Philippine Hanging Parrot o kulasisi na ito. Paikot-ikot siya sa kanilang sitio. Inaalagaan ang kulasisi na ito dahil sa takot daw na hindi na ito muling makita. Yung mga hayop, nagiging alaga nila, nagiging kaibigan nila. And they have certain beliefs sa mga hayop na nakukuha nila sa kanilang environment. Pagkatapos kasi pumutok ng Mount Pinatubo, nawala ang mga magagandang ibon sa paligid. Maliit pa lang yan, sir. Mag-1 taon na yan, sir. Paano mo nakuha? Sa puno po ng kahoy, sir. Nakita yan. Subukan ka kung mag-alaga nito, magandang kulay. Sanay sa tao at ibang hayop ang kulasisi na ito. Kaya may posibilidad na hindi na siya makabalik sa wild dahil sa imprinting. Kahit ang mabangis na Philippine crocodile, walang panama pagdating sa mga banta. Dahil maging sila nasa critical level na.
na pabilang sa isa sa pinaka-critically endangered reptile sa Pilipinas. Itlog pa lang, may umaaligid ng panganib sa kanila. Ayun na, may langgam na. Naku, ito na yung sitwasyon na complain nila na mga ants ay pumapasok na sa mga eggs nila, no? Dun sa nest nila. Para maagapan, inilipat sila sa container na magiging alternatibong pugad. Matapos ang ilang araw, unti-unti silang napipisa. Nandito tayo ngayon sa BMB and i-witness natin yung pagkuha doon sa mga Philippine crocodiles na galing pa ng Germany. Kalahati ng katawan niya ang kaya niyang iangat. Girl. Mutya. Mutya. What a beautiful name. Alright. Kahit malilito, matindi pa rin ang effect ng kagat nila sa balat ng tao. It's okay. We got them safely now and it's time. Dadalhin sila sa kanilang temporary shelter sa Tarlac. These 3 Philippine crocodiles have been born in the Cologne Zoo, and the parents have been loaned to us from the Philippines for conservation breeding. Ang Crocodylus porosus Philippines Incorporated, isang grupo na nagsusulong sa conservation ng bukarot o Philippine crocodile sa bansa. Sinimulan ang unang Philippine crocodile conservation breeding sa Europa noong 2012. Layunin nitong maparami ang lahi ng mga bukarot na kilala bilang one of the rarest crocodiles in the world dahil mahigit 100 individual na lang ang natitirang bukarot sa wild. Mahirap man akyatin at matatarik man ang bundok, hindi ito balakid sa mga hunters para marating ang teritoryo ng Tamaraw. Lalo na noong nagkaroon ng pandemya, dito umatake ang mga hunter. Sila ang mga taong umaaligid na agad na hinahanap ng Tamaraw Rangers. Nakumpiska ang 2 baril at mga karne ng Tamaraw. Sa huling isinagawang count, mayroon na lang mahigit 400 Tamaraw sa Mount Iglit Baco Natural Park. Biktima sila ng poaching dahil sa kanilang karne at habitat loss. May kanya-kanyang role sa kalikasan ang mga hayop na napabilang sa Code Critical. Pollinators, insect pest controllers, soil engineers na lahat ay nakikinabang tayong mga tao. Pero pare-pareho ang dahilan ng kanilang pagkaunti sa wild. Pagkasira ng kanilang tirahan, poaching, illegal wildlife trade at climate change na lahat ay kagagawa nating mga tao. Critical ang lagay ng mga hayop na nabibilang sa critically endangered category. Kung ikukumpara, parang sa hospital, nasa emergency at intensive care unit na ang mga hayop na ito. Ang simpleng pagtanim ng native at endemic na puno ay isang paraan para makabangon ang kanilang natural na tirahan. Huwag na sana nating antayin na sa libro na lang natin sila makikita. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.